Hindi ba ang kapal ng mukha na ang mga tumutulong gumawa ng sistema, mga congressman, pero di lahat sila rin ang pinakagalit kunwari kapag palpak ang resulta. Sa bawat house hearing, paulit-ulit nating nakikita ang parehong palabas. May sermon, may sumbatan, may matitinding linya, may galit sa mikropono, may pa-concern sa taong bayan. Parang ang dating biglang nagulat ang ilang kongresista na hirap ang taong bayan. Biglang nagulat na may depekto ang sistema. Biglang nagulat na may palpak na polisiya. Biglang nagulat na may kapalpakan sa pagpapatupad. Pero teka lang, hindi ba dapat may isang simpleng tanong din tayo na dapat ibalik sa kanila? Sino ba ang gumawa ng batas? Sino ba ang nag-aproba ng budget? Sino ba ang may kapangyarihan mag-imbestiga, mag-amyenda, magtulak ng reforma at sumita sa mga mali? Sa ilalim ng konstitusyon, may kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng inquiries in aid of legislation. At sa House din nagsisimula ang appropriation at revenue bills. Ibig sabihin, may kapangyarihan sila, pero kasama ng kapangyarihan ang pananagutan. Kaya oo, mahalaga ang hearing. Kailangan ng oversight, kailangan ang pagtatanong. Pero wag tayong magpapanggap na sapat na yan. Dahil hindi porket malakas ang boses sa hearing, malinis na ang konsensya. Hindi porket galit sa kamera, wala nang kinalaman sa problemang pinupuna. Hindi porket mahusay mamahiya ng resource person, tunay ng kakampi ng bayan. Diyan dapat tumigas ang isip ng publiko. Dahil posible namang may mga hearing na tapat ang intensyon, pero posible rin namang may mga hearing na pang-eksena lang. Pang-headline lang, panglinis ng pangalan lang, pangtayo ng narrative na kunwari may malasakit. At yan ang masakit na realization. Ang tanong hindi lang kung sino ang pinapagalitan sa hearing. Ang mas mabigat na tanong, sino ang may papel sa sistemang pumalya? Sino ang bumoto? Sino ang pumayag? Sino ang nanahimik? At sino ang biglang matapang lang ngayong may kamera na? Kasi minsan ang pinakamalakas mamuna sa bulok na sistema, sila rin ang matagal ng komportable sa loob nito. At huwag nating kalimutan ng disconnect. Ang miyembro ng House of Representatives ay kabilang sa matataas ang ranggo sa compensation structure ng gobyerno. Kaya natural lang na itanong ng ordinaryong Pilipino kung gaano ba talaga nila ramdam ang araw-araw na hirap ng pamilyang kinakapos sa pagkain, pamasahe, matrikula at kuryente. At bakit malalim ang duda ng publiko? Kasi hindi naman bobo ang sambayanan. Nakakakita rin ang tao ng pattern. Nakakapansin din ng tao kapag ang init ng ulo sa hearing pero ang lamig ng resulta pagkatapos. Nakakaramdam din ang tao kapag ang tapang sa salita pero mahina sa tunay na paglilinis. Tignan mo ang mas malalaking larawan. Sa latest country page ng Transparency International, ang Pilipinas ay may score na 32 at rank na 120 sa 182 bansa. Pero malinaw nitong ipinapakita kung bakit malalim ang pagdududa ng publiko sa mga institusyon at sa paulit-ulit na palabas ng pagiging concern. At lalo pang bumigat ang duda kapag may mga issue gaya ng flood control. Inulat ng Reuters na may panawagan para sa independent investigation matapos lumabas sa internal audit na sa 545 bilyong inilaan mula 2022, maraming flood control project ang sinabing substandard, undocumented o maging fictitious. Inuulat din ng Reuters na bumuo ang administrasyon ng independent body para imbestigahan ang anomalies sa infrastructure project lalo na sa flood control works. Ngayon, tanungin mo sarili mo. Kapag paulit-ulit nang may anomalya, may hearing, may sigawan, may galit, may pa-concern, pero mabagal pa rin ang tunay na pananagutan, hindi ba natural lang na magduda ang tao? Dahil ang taong bayan marunong na ring tumingin lampas sa eksena. Madaling magmukhang bayani sa hearing, madaling magtaas ng boses, madaling manermon, madaling magpakitang tao. Pero ang tunay na sukatan, hindi ang yabang sa mikropono. Ang tunay na sukatan, may naayos ba?
May naparusahan ba? May nabalik ba sa bayan? May binago ba sa sistema? O umikot lang ulit tayo sa parehong palabas? Dahil kung hearing lang ng hearing pero walang malinaw na pananagutan, walang seryosong reforma at walang resultang ramdamang tao, hindi na yan malasakit. Political theater na yan. At dyan tayo hindi dapat magpaloko. Hindi tayo dapat bumili agad sa tapang ng delivery. Hindi tayo dapat mabighani sa talim ng tanong. Hindi tayo dapat magpauto sa pa-concern na tono. Tignan natin ang record. Tignan natin ang boto. Tignan natin ang papel nila sa batas. Tignan natin ang papel nila sa budget. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng kongresista pare-pareho. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng hearing ay payeke. At hindi rin ibig sabihin nito na tigilan na ang investigasyon. Ang ibig sabihin lang nito huwag tayong magpaloko sa anyo ng concern kung wala naman laman ang accountability. Dahil sa dulo, ang bayan hindi nangangailangan ng mga leader na magaling umarte sa hearing. Ang kailangan ng bayan ay mga leader na marunong umako ng responsibilidad sa sistemang sila rin ang may kamay sa paghubog. Kaya sa susunod na may mapapanood tayong hearing, huwag agad tayo magpalunod sa galit, sigaw, tapang at drama. Tanungin natin, totoong malasakit ba ito para sa bayan o isa na namang itong pagtatanghal para magmukhang malinis ang mga taong matagal ng bahagi ng problemang kinagagalitan nila kunwari? Dahil ang tunay na concern hindi nasusukat sa lakas ng boses sa hearing. Nasusukat yan sa tapang managot, sa linis ng record at sa resultang nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. At ngayon, ikaw ang magsabi, sa mga napapanood mong house hearing, tunay bang concern ang nakikita mo o performance lang para sa kamera?